Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So pagka ganito nga may pasok ang mga bata, alas 7 palang ginigising ko na si Gia. At eto, medyo inaantok pa nga siya pero papakainin ko na at napakatagal nga nitong kumain. Pinapakain ko kasi siya ng kanin bago ko nga papasukin sa school at 1 oras ko nga din tong pinapakain. Kaya naman kahit nga alas 9 pa yung pasok niya, alas 7 palang ginigising ko na siya. At habang pinapakain ko nga siya, nagliligpit naman ako dito ng mga iba pang kalat. Maya-maya nga lang din inapaliguan ko na nga si Gia at sinusuotan ko na nga siya dito ng uniform. Pag meron talaga tayong estudyante, umaga pa nga lang busy-busy na nga tayo. Fast forward na nga tayo at dahil magka-quarter to 9 na kaya ihahatid ko na si Gia. At nitong magtatanghali naman naglinis-linis nga lang muna ako tapos si Sena naman ang inasikaso ko. Pero ng mga oras na to ay nasundo ko na nga rin si Gia sa school. 11:15 kasi pinalalabas sila Gia tapos hinahatid ko naman si Sena ng quarter to 12. Hindi ko naman na to masyadong inaasikaso si Sena dahil marunong naman siya maligo mag-isa pati nga magsuot ng uniform. Bali iniipitan ko na nga lang siya ng buhok kaya naman marami na ako nagagawa bago ko pa siya ihatid sa school. Ubebes, Benes, Aklaro, Sarang, Sasayugo, Lunes, Martes, Merkules, Jueves, Viernes, Sabado. At pagka uwi ko nga ng bahay, pinakabisado ko nga lang kay Gia yung 7 araw sa isang linggo dahil magre-recite nga sila bukas tapos nga pinabasa ko na rin siya. Buti na nga lang din talaga at tinabi-tabi ko nga yung mga dati kong pinapabasa kay Sena dati. Kaya ito lang din ulit yung ginagamit ko para turuan si Gia magbasa. Nagre-reklamo na nga ang bata na inaantok na siya kaya naman pinatulog ko na nga muna. Para wala na nga ring istorbo mamaya pagka maglilinis nga ako at walang palakad-lakad. Ang gusto nga ni Gia, tatabihan ko siya sa pagtulog kaso nga lang ang dami ko na iwang gawain tulad nga nitong mga hugasin. Ito pa nga yung mga hugasin simula kaninang umaga at inisang hugas ko na nga nitong tanghali. After ko nga maghugas, gusto ko na nga sanang matulog kaso nga lang may inaantay pa akong parcel kaya naman nagpunas-punas na muna ako dito sa may kusina. Marami pa rin naman akong pupunasan nga dito dahil yung naligpit ko kanina dun lang banda sa may sala. At pagkatapos ko nga magpunas dun banda sa may kalan, ito namang dish rack yung pinunasan ko. Nang mapunasan ko na nga tong pinakapinto, parang natatanggal pala yung plastic. Yung pala natatanggal nga pala talaga to. Akala ko white talaga yung pinakapinto nito. Yun pala, same lang dun sa nauna kong dish rack na clear lang din. Kaya ayun, kitang-kita nga yung makukulay kong mga baso. Para pa nga ako nagsisi na sana pala hindi ko na lang inalis yung plastic. At after naman dito na ako banda nagpunas dahil dito ko nga planong i-unboxing mamaya yung darating ko na parcel. Tinama ko na nga rin punasan tong mga lagayan ko ng condiments. At napansin ko nga tong lagayan ko ng mantika na wala na nga rin palang laman. At dahil malinis pa naman siya kaya naman re-refillan ko na muna. Anyways, ang dami nga pala nagtatanong nitong link na lagayan ko ng condiments at ang daddy nga ang gumawa nito. Kaya naman naiisip niya nga na baka pwede siyang gumawa ng ganun tapos ibenta nga namin online. Tingin nyo, may bibili kaya nun pagka gumawa ang daddy? Bali, naglagay na nga rin pala ako dyan ng powder sa may batsa at ibababad ko nga itong mga pot holder. Brinash ko na nga itong lababo dahil tapos naman na ako dito sa may kusina at pinunasan ko na nga rin. At sakto nga maya-maya lang din dumating na nga itong pinakainaantay ko na parcel. Surprise nga to kasi hindi ko talaga alam kung ano nga bang laman nito. Naku po, napawaw nga ako nung mabuksan ko nga to. Grabe, tuwan-tuwa ko kasi nga lahat to meron nga naka-engrave na Mami Roxanne. Galing nga pala to sa Artisan Crafts and Engraving Services. Pwedeng-pwede nga kayo sa kanila magpa-customize ng mga ganito pang souvenirs. At pwede rin naman pang personal use at yung link nga nitong lahat ilalagay ko sa may comment section. Grabe, in love nga ako dito sa ballpen at napakaganda nga rin ipang sulat. Pero pasintabi nga dito sa penmanship ko at hindi talaga maganda. Abay, kahit nga dito sa pamaypay, tuwan-tuwa nga rin ako at ang lakas nga maka Maria Clara, charis. Diba? Feel na feel yarn. Maya-maya nga lang din igising na nga si Gia at ako pa nga ang sinise. Bakit kasi daw hindi ko siya tinabihan? Naglagay lang muna ako dito ng tubig sa may ref tapos sinunod ko na nga magwalis. Paano? Nakapagligpit na nga ako kanina kaso nga lang eto na lang din talaga yung hindi ko pa nagagawa, yung magwalis.
Inayos ko nga lang din tong balot ng upuan at medyo magulo na nga rin. Nung magwawalis na nga ako dito banda, napansin ko nga na medyo makalat nga yung mga tsinelas namin sa labas kaya inayos ko na muna. At after ko nga magwalis, naisipan ko namang magpakulungan ng tubig. Wala na rin naman kasi akong gagawin at gusto ko nga sana magkape kaso hindi pa nga ako magkakape ngayon at magmamaylo lang ako. Maya-maya nga lang din kumulo na nga itong pinakukulo kong tubig kaya naman nagtimpla na ako ng Milo pero kinalahati ko nga lang yung mainit na tubig. Para nga mainom ko kagad at yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!